Wala na atang araw na hindi masaya ang puso niya. Ipinararamdam sa kanya ni Norman kung paano maging masaya at makontento sa meron siya, na hindi niya kailangan ng maraming salapi para maging tunay na masaya. Si Norman ang naging dahilan niyon at wala na siyang balak pang pakawalan iyon, kahit paminsan ay napipikon siya sa ugali nito. Buwan ang lumipas ay mas nakilala pa niya si Norman. Mas naging bukas sila sa isa't isa at madalas na silang hindi nagkakasundo sa mga bagay-bagay. Gayunpaman ay hindi naging dahilan yon para mabawasan ang pagmamahal nila para sa isa't isa. Mas lalo pa nilang minahal ang bawat kamalian sa kanila. "Bakit kailangan mo pang takpan ang mga mata ko?" Tanong ni Norman habang ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa mga mata nito. Maingat niyang iginiya ito patungo sa guest room na inayos niya para sa sorpresa sa binata. Kasi nga, sorpresa. "Kahit ano pa man yun, alam kong masusurpresa ako." "Huwag ka nang magsalita pa." Huminto siya sa tapat ng nakabukas na pinto. "Are you ready?" "Yeah." Kaagad niyang tinanggal ang kanyang mga kamay. "Surprise!" Dahil nasa likod siya ni Norman ay hindi niya alam kung anong reaksyon nito. Pero dahil sa pagkatigil nito, batid niyang hindi nito iyon inasahan. "Wow!" Iyon lang ang sinabi ng binata nang humarap ito sa kanya. Ngunit walang sinabi ang ekspresyon nito na siyang naging dahilan para mapangiti siya. "You like it?" Tumango ang binata. Maluha-luha ito nang yumakap sa kanya. "I love you." 2 buwan na rin na magkasama sila. 2 buwan na rin itong walang trabaho. Kaya naman naisip niyang gawing art room ang guest room para may pagkaabalahan ng binata habang nasa bahay lang ito. Pinuno niya ng mga gamit pang pintang silid. May mga binili siyang iba't ibang size ng canvas at kung ano-ano pa na magagamit nito para maibsan ang pagkaburyo nito sa bahay. Kaagad na pumasok si Norman sa art room nito, saka masusing pinag-aralan ng mga gamit. "How did you know all this stuff?" "It's complete, baby." "I just googled it." Saka mahilig rin magpinta si Alexa. Nagpatulong ako sa kanya para malaman kung ano-anong mga kagamitang meron sa pagpinta. Nagtungo ito sa mesa kung saan nakapatong ang isang maliit na timba na may laman ng iba't ibang paintbrush. Sa tabi niyon naman ay isa pang timba na may mga charcoal pencil na may iba't ibang laki at haba. "Wow, I am speechless." "You don't have to be thankful, Norman. You deserved all of it." Muli siya nitong hinarap. Ang mga ngiti ay hindi pa rin mawala. "You make me happy. I want to return the favor. Are you hungry?" Nakangising tanong ni Norman, bagamat tanghali na ay alam niya ang ibig nitong sabihin. Umiling siya. "Kakatapos lang natin, Norman. Pagpahingahin mo naman ako." Sa totoo lang ay gustong-gusto niyang mga ginagawa nila ni Norman. Hindi siya magsasawa sa araw-araw at gabi-gabing pagniniig nila. Pero dahil hindi pa nawawala ang pamumula ng leeg niya dahil sa ginawa ni Norman, kailangan muna niya itong bawalan na makipagsiping sa kanya. Sa ngayon, sa tingin niya ay hindi niya kayang mabuhay na hindi nararamdaman si Norman. Masyado na atang nasanay ang kanyang katawan sa binata. "I want a real food, Norman." "Anong gusto mong kainin?" Napaisip siya pero wala siyang maisip na kainin. Lahat naman kasi ng ihain ni Norman ay nagugustuhan niya. "Anything. Surprise me." "Okay, my baby." Umakbay ito sa kanya. Nagtungo sila sa kusina saka siya umupo sa mataas na upuan na nasa tabi ng counter. Pinanood ang binata na kumuha ng kung ano-ano sa refrigerator. Nasa ganoong sitwasyon sila nang tumunog ang doorbell. "I got it." Aniya saka bumaba sa high chair. Patakbo siyang lumabas upang tingnan kung sinong nag-doorbell. Nang buksan niya ang pinto ay 3 lalaking bumungad sa kanya. Isang may edad at 2 na tingin niya ay hindi nalalayo ang edad sa kanya. Hindi na niya kailangan pang magtanong dahil sa mukha pa lang ng 3 alam na niya kung sinong mga ito. Lalo na ng matandang lalaki na parang biyak na bato lang ni Norman. "Nariyan ba si Norman?" Tanong ng matanda sa kanya. "What are you doing here?" Malamig niyang tanong sa 3 tao na hindi niya inaasahang bibisita sa kanya. Ang mga ito ay sa bahay ni Harleen nakatingin at hindi maalis ang pagkamangha. Ang kanyang ama na bakas ang pagod at hindi na mabilang naguhit sa muka. Ang buhok nito'y marami na ring puti. "Alam kong mayaman tayo dati, pero hindi ko akalaing makakatapak ako sa ganitong klase ng bahay. Ang laki." Wika ng Kuya Lemuel niya. Hindi maalis ang tingin sa malaking bahay. "Ang swerte mo naman sa napangasawa mo." Saad naman ng Kuya Larry niya.
Bumaling siya sa kusina kung saan naroon si Harleen at naghahanda ng merienda para sa mga bisita. Ngunit hindi na niya hihintayin pang matapos si Harleen dahil papaalisin na rin naman niya ang mga ito. 2 buwan na ang nakalipas nang huli niyang makita ang Kuya Larry niya sa grocery store. 2 buwan na rin siyang nagpapadala para sa dialysis ng kanilang ina. Paano niyo nalaman kung saan ako nakatira? Sinundan kita noong huli tayong magkita, Norman. Mahina siyang umingos at bumaling naman sa kanyang ama. Kita niya sa mga mata nitong pagsisisi. Animoy inaaral ng mabuti ang mukha ng anak na binaliwala nito noon. I need you all to leave. What? Hindi makapaniwalang sambit ni Lemuel. We just met each other. Hindi mo pa nga kami pinapakilala sa asawa mo. You don't have to know her. Anak, don't call me that. Mariing aniya. I thought you made it clear that I am no longer your son. Bakas ang pagsisisi sa kanyang ama. I am sorry for that, Norman. Alam kong hindi mo ako mapapatawad at naiintindihan ko yon. Pero ang mama mo kasi, hindi pa ba sapat na nagpapadala ko? Kulang pa ba? Do you want more? Norman, sabat ng kanyang Kuya Larry. Hindi kami nagpunta rito para sa pera mo. Huwag mo naman sanang ipamukha sa amin na may pera ka. Baka sa tono ng kapatid niyang si Lemuel ang pagkainsulto. Hindi ako nagpapamuka. I just don't want to see you all right now. Miss na ng mama mo ang bunso niya. Sabi sa kanya ng kanyang ama. Kahit para lamang sa iyong ina. Puntahan mo na siya. Nag-iwas siya ng tingin. Sige, bukas. Kung gayon ay mauna na kami. Naunang tumayo ang kanyang ama habang ang 2 niyang kapatid ay walang balak iwan ang kinauupuan. Ngunit wala nang nagawa ng sumenyas ang kanilang ama. Sakto naman ang paglabas ni Harleen na may dalang tray na naglalaman ng plato na may sandwich at 4 na baso ng juice. Napabuntong hininga siya. Aren't you gonna have something before you leave? Magalang na ani ni Harleen. Nagmadali pa itong maglakad para mahabol lang ang pamilya niya. Mauna na kami. Tugon ng kanyang ama. It's nice to meet you, Harleen. I insist, sir. Please, have a seat. Inilapag ni Harleen ang dala. Magmerienda muna kayo bago umalis. Bumaling sa kanya si Harleen at ngumiti. Can they stay for a while? Muli siyang napabuntong hininga. Bahay mo naman. Wala akong magagawa kung anong gusto mo. Sa loob ng 2 buwan nilang pagsasama ni Harleen, ay parang hindi na niya ito kilala. Nag-iba na ito. Kahit paminsan ay tinatarayan siya nito. Hindi na niya makita ang Harleen na minsan ay nagsusuplada sa kanya. Na dapat ay maging masaya siya. Dahil alam niyang siya ang rason niyon. Pero sa ngayon mas gusto niyang makita ang pagtataboy nito sa mga tao na hindi nito gaanong kilala kahit pa pamilya niya ito. Wala siyang balak makausap ng matagal ang mga ito. Lalo lang niyang maaalala ang mga nangyari sa kanya. Inilagay ni Harleen ang palad nito sa likod ng kanyang palad, saka iyon pinisil. Matagal na ba kayong nagsasama ni Norman? Bigla ay tanong ng ama niya. 2 buwan pa lang po. I see. Anong klaseng boyfriend naman ang kapatid ko? Buong kuryosidad na tanong ng Kuya Larry niya. Siguro ay sakit siya ng ulo, no? I believe that's not true. Tanggi niya. Mahinang natawa si Harleen. Minsan lang, inilahad ni Lemuel ang kamay sa kanyang kasintahan. I am Lemuel, his second older brother. Tinanggap iyon ng dalaga. Harleen, it's pleasure to meet you. Siya nang kumuha ng kamay ni Harleen sa kapatid. Kahit pa kasi may asawa na ito, matinik pa rin ito sa babae. Hindi siya nasisiyahan na may ibang lalaking humahawak sa pagmamay-ari niya. Isa kang abogado, hindi ba? Tumango si Harleen. Ikaw bang abogado ni Norman? Umiling si Harleen. Nakalaya na si Norman nang magkakilala kami. I see. Magkakaroon na ba ako ng apo? Biglang tanong ng kanyang ama, dahilan para magkatinginan sila ni Harleen. Si Harleen na ang unang nagbawi ng tingin. Hindi pa ho. Sa 2 buwan na yon ay wala pang nabuo. Hindi makapaniwalang ani ng Kuya Larry niya. Mahina ka na ata, Norman. Shut up. Angil niya. Hindi ganun kadali gumawa ng bata. Ilang taong ka na ba, Harleen? I am 30. Baka baog ka. Bigla ay sabi ng Kuya Lemuel niya. Excuse me? Napapantastikuhan namang ani ni Harleen.
Alam mo, kapag ang babae ay umabot na sa edad nila ay mahirap na talaga magbuntis. Hindi lahat ng babae ay ganon. Napipikon man ay kalmado pa rin ang dalaga. Tingnan natin. Nanghahamong ani pa ng kuya niya. Inis niyang hinampas ang mesa, dahilan para magulat ang mga naroon. Maging si Harleen ay hindi inaasahan ang ginawa niya. If you are here to insult us, you better leave. Tiim ang bagang niya. Ang kanyang mga matay matalim na nakatingin sa mga bisita niya. Pwede niyo kong insultuhin gaya ng ginawa niyo noon sa akin. Pero huwag na huwag si Harleen. Sandaling natahimik ang lahat. Ilang saglit pa'y tumikhim si Harleen. Tumayo ito at hindi na rin magandang ekspresyon nito. I am nice when I offer you this food. Malamig ang tinig nitong wika. But I will not allow you to insult me. Or even Norman in this house. Wala akong pakialam kung ama at mga kapatid kayo ni Norman. Mas maganda na rin siguro na alam niyo ang tunay kong ugali. I am not nice. Hindi nakapagsalita ang mga ito. Pilit na inirerehistro sa isip kung anong mga nangyayari. Leave. Yun pa lang ang sinabi ni Harleen. Pero nanindig na ang balahibo niya na makapangyarihang tinig ni Harleen. Kaagad na tumayo ang tatlo. Hindi na nagpaalam ang mga ito nang umalis. Naging matunog ang pagbuntong hininga ni Harleen nang maupo siya sa sofa kung nasaan si Norman na tahimik lang at malalim ang iniisip. We are really a perfect match, don't you think? Our relationship with our family are kind and awful. Yeah. Walang kabuhay-buhay na tugon ni Norman. Sumandal ito sa sofa at tumingin sa kisame. At least hindi ako nakahanap ng boyfriend na walang guts. Gusto ko yung paano mo ako ipagtanggol sa pamilya mo. Yeah. Thanks. Bumaling siya sa binata. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nasa ospital pa lang mama mo? Tanong niya. We've been together for 2 months, yet you never opened that up. Wala naman kasi akong balak na ipakilala sila sa'yo. Tumingin ito sa kanya at humihingi ng pasensya ang mga mata nito sa kanya. Pasensya na kung yun ang nasa isip ko. Kung wala akong plano na ipakilala ka sa pamilya ko. It's just that you don't have to explain. I understand. Nanlalatang ngumiti ang binata. Salamat. Basta kapag nagpunta ka sa ospital, isama mo ako. Huwag kang mag-alala, hindi ako makikipagkilala sa pamilya mo. Inilapit niya ang sarili sa binata at saka ipinulupot ang mga kamay sa braso nito. Hindi ako baog ah. Kapag kaway sabi niya, lalo naman ako. Depensa ng binata. Gusto mo patunayan natin? Hamon niya sa binata, kunot noong bumaling sa kanya si Norman. Akala ko ba pahinga muna tayo? Binabawi ko na. Aniya saka pumatong sa binata, kinuha niya ang dulo ng kanyang suot, saka iyon tinanggal. Lumantad sa mga mata ng binata ang mayabang niyang hinaharap. Dumukwang siya upang siilin ng halikang binata at tinugunan naman iyon ni Norman. Pinagsaluhan nilang mga sandaling yon sa sala. Ang kanilang mga katawan ay muling nag-isa at dinamang init na meron sila. Pagkatapos ng mainit na pagniniig nilang dalawa ay itinuloy nila ang pagluluto. Pananghalian na nang sila ay matapos sa pagluluto. Sabay nilang inayos ang hapag upang sila ay makapagpananghalian na. Si Norman naman ay nagsasandok habang siya naman ay naglalagay ng mga plato at kubyerto sa hapag. Alam mo, kailangan nating ayusin ang pagniniig time natin. Suhestyon niya kay Norman nang maramdaman niya ang gutom. Hindi parating ganito, palagi tayo naghahabol ng oras. Natatawang umingos ang binata. Sino ba kasing nag-aya? Hindi siya nakaimik nang mapagtantong siya nga palang umaya dito. But I like your idea. Let's do that. How about we do it every Monday? Napakurap si Norman. Hindi kumbinsido sa kanyang sinabi. Once a week? 4 days a month? Yes. What do you think? Hindi pwede. Tanggi ni Norman. Lalaki ako. I need it. My body can stop producing sperms. And kapag hindi ko mailabas, masakit sa puson. Sumasakit din palang puson mo? Hindi makapaniwalang aniya. Eh di, ano palang ginagawa mo sa kulungan? You've been there for a year. Alam mo na yun. Ano bang ginagawa ng lalaki pag mag-isa lang sila? Yun na yun. Oh? Umiling siya upang ialis sa isip niyang nabuong imahe sa kulungan. You don't have to get mad. Hindi mo naman kasi naranasan dahil wala ka pang karanasan noon. Siguro kung natutunan mo lang mag-explore nung kabataan mo ay... Do I look like I am old? Matalim ang tinging pinukol niya sa binata.
What I mean is, noong teenager ka pa, o sa early 20s. Paliwanag nito. You are still young. Mag-ingat ka sa sinasabi mo, baka ibato ko sa'yo tong platong hawak ko. Pananakot niya. Jeez, why so brutal? Inirapan niyang binata. Nang matapos sila'y umupo na sila at pinagsaluhan ng pananghalian. Birthday party pala ng mami ko tonight. Anunsyo niya. Anong klaseng party? Tanong ng binata. Noong huli tayong pumunta sa party ay kasal ng pinsan mo. Ang tanging naabutan ko lang ay ang beach at dinner sa mansyon. Is that how you celebrate parties? Umiling siya. Actually, kung kami lang naman, hindi talaga kami nahilig sa party. Pero ang tita Azula ko, ang siyang naghanda para sa birthday ng mami ko. So, expected na may malaking selebrasyon. Sana sinabi mo kaagad para nakabili tayo ng regalo. My mom hates gifts. Your presence is more than enough. Sigurado ka? Nakakahiya naman. It's fine, sambit niya. If that's what you want. Okay. Muli nilang binalik ang atensyon sa kanilang pagkain. Pagkatapos nilang kumain ay hinugasan nila ang kanilang kinainan. Para silang mag-asawa na nagtutulungan sa iisang bahay. Pero dahil sila lang naman ang naroon ay kailangan itong pakisamahan ng isa't isa. Dahil sa ganoong klase ng pagtutulungan, ay mas nakilala pa niya si Norman. Hindi itong tipo ng lalaki na hahayaan siya na gawin ng mga gawaing bahay mag-isa. Si Norman ang tipo ng lalaki na maaasahan niya sa lahat ng bagay. Iyon na rin ang isa sa dahilan kung bakit mas napamahal siya sa binata. Hey babe. Bumaling siya kay Norman na pinupunasan ng mga plato. Gustong-gusto niya na tinatawag siya ni Norman ng ganoon. Thanks for the surprise. Anything for you, babe. Gusto mo ba na iguhit kita? Sure, why not? Tugon niya. Hindi naman nabago sa akin ang maging modelo eh. Sa katunayan ay may nagpadala sa akin ng isang painting na hindi ko naman kilala. Really? May nakasulat sa likod na LR. Must be your fan. Nagkibit balikat siya. I guess, but I find it creepy. Mahinang natawang binata pero hindi na ito nagsalita pa. Hinila na lang siya nito patungo sa art room.